Alright mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na tulad ng nakasusulat sa Bible na darating ang mga kaguluhan, digmaan, alingawngaw na mga digmaan, maririnig natin yan mga tol. Bagamat hindi pa yan ng wakas, sabing ganun sa banal na kasulatan. Ito'y pasimula pa lang mga tol. Pero ito'y mga palatandaan na nalalapit na ang wakas ng ating daigdig. Diba? Yan ang nakasulat sa Bible mga tol. So hindi natin maiiwasan o hindi naman na tawag dito irregular ang isang bansa na magkaroon ng kanya-kanyang sariling mga missile, mga assets, warship, 'di ba? Pinapalakas ang kanilang hukbong sandatahan, 'di ba? Hindi naman irregular 'yan, mga tol. Lahat ng bansa nagsasagawa ng ganyang mga programa para palakasin ang kanilang mga kakayanan, 'di ba? Pero mga kapatid, eto bibigyan natin ng isang reaksyon na etong pahayag ng ating Vice President, mga tol. Kasi ito may kinalaman to sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon Gulo sa West Philippine Sea, South China Sea, sigalot sa Middle East, mga kapatid. Sabi rito ni Vice President VP Sara, saan mo gagamitin yung missile? VP Sara says PH foreign policy must be friend to all. Totoo naman mga kapatid na ang foreign policy ng Pilipinas is friend to all. 'Di ba? Pero it doesn't mean mga kapatid na aalisin natin mga sundalo natin, aalisin natin yung ating mga warship, hindi tayo magkakaroon ng missile. Bakit? Kasi kahit na ikaw ay palakaibigan ka, meron pa rin at meron pa rin mananakit sa'yo. Hindi mo alam yan mga tol, di ba? Kaya nga sa isang bahay, gusto mo, friend to all ka, wala ka namang inaaway, wala kang inaargabyado, pero may karapatan ka maglagay ng mataas na bakod, maglagay ng electric fence, maglagay ng CCTV. Kung talagang mayaman ka, maglagay ka ng mga security guard mo dyan na mayroong mga armas. Bakit may armas? Dapat 'di ba friend to all ka, friend to neighbors ka. Bakit? Kasi nga merong mga masasamang loob na pwedeng pagbalakang pasukin ang property mo at gawan ka ng masama. Ganon din sa Pilipinas. So mga kapatid, sinasagot na natin kasi hindi ata alam ng ating Vice President kung saan gagamitin yung missile. Pilipinas lang ba ang bumibili ng missile o nagkakaroon ng missile? Dapat tinanong niya rin sa kanyang tropang China, saan mo gagamitin ng nuclear mo? Di ba dapat tinanong niya na rin si Xi Jinping, saan mo gagamitin yung nuclear arsenal ninyo? Saan nyo gagamitin yung daan-daang mga warship ninyo? Saan nyo gagamitin yung mga mga tawag dito, mga submarine nyo? Saan nyo gagamitin yung daan-daang mga fighter jet ninyo? Fighter jet Di ba dapat ang China's foreign policy friend to all? Mga kapatid, basahin natin to. Itong report. Nasa ibabaw ng upuan si Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte addresses supporters for her father, former President Rodrigo Duterte, and their family during a rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia on Sunday, June 22, 2025. For the first time, sa unang pagkakataon, Vice President Sara Duterte gave her insight on the going territorial conflict between the Philippines and China over the resource-rich West Philippine Sea. So for the first time mga kapatid, nagsalita na si VP Sara tungkol sa nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Sabi rito mga kapatid, hindi galing sa akin yan for the first time, sa unang pagkakataon nagsalita na siya. Warning the Philippines against taking sides in the United States-China conflict and advising it instead to force the recognition and the implementation of the 26th Arbitral Tribunal Award. Hinga muna tayo ng saglit. Hinga muna tayo saglit mga kapatid. No?
Warning the Philippines against taking sides in the United States-China conflict. Kumbaga parang binabalaan niya ang Pilipinas dahil sa atin daw pagkiling sa Amerika, sa China-America conflict o sa sigalot ng China and America, bakit tayo pumapanig sa Amerika. At ina-advisean niya mga kapatid ang ating gobyerno na ipagpatuloy na lang natin yung pagporsu dito sa recognition and implementation o pag-i-implement ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Na tila ba hindi niya alam mga kapatid na sa umpisa pa lamang kahit nga ang airpat niya o ang dating Rodrigo Roa Duterte President Tatay Digong hindi rin naman na ipurso yun. Sa isang interview nga sabing ganon ni Tatay Diggs, pinurso niya. 'Di ba? Kaso wala Ayaw kilalanin ng China. Airpat niya na nga mga kapatid, hindi maipurso yung 2016 Arbitral Tribunal. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang, sinabi na ng China na hindi nila nire-recognize etong 2016 Arbitral Tribunal Award na yan. At sinabi ng China na yan daw ay illegal. Ngayon, kumikiling ba ang Pilipinas? Hindi. Hindi tayo pumapanig sa United States. Nagkataon lang mga kapatid na ang Amerika ang tumutugon sa ating pangangailangan. 'Di ba? Kung hindi naman tayo pinagtatabuyan ng China, kung hindi naman nila tayo winawater cannon, kung hindi nila hinaharas yung ating mga mangingisda, anong dahilan para 'di ba makipag-away tayo sa kanila? Actually, hindi nga tayo nakikipag-away sa China Sa kabila ng ginagawa nilang mga agresibong aksyon, never pumalag ang Pilipinas. And in the first place mga kapatid, kung hindi inaangkin ng China ang ating mga soberanya, hindi sana tayo nagpunta ng dahig para magreklamo doon. Di sana walang 2016 Arbitral Tribunal. The fact na nandiyan dyan yung 2016 Arbitral Tribunal Award dahil nga inaapi tayo ng China. Diba? So ngayon, pagpatuloy natin itong pagbasa rito sa article mga kapatid. Hindi ko alam kung sumasang-ayon kayo pasensya na sa mga DDS dyan. Pero ito'y hindi against sa inyong VP o sa ating mahal na Vice President. Sinasagot lang naman natin mga kapatid o nagbibigay lang naman tayo ng komento bilang isang mamamayan sa kanyang pahayag na para sa saan mo gagamitin yung missile. Sabi niyang gano'n, dapat daw mga tol, tayo ay friend to all. Nagbigay na nga ako ng example O alimbawa, isang bangko. Pinaliit na natin ang scale hindi na Pilipinas isang bangko. 'Di ba? Ba't ka maglalagay ng security guard na may shotgun? 'Di ba? Saan mo gagamitin 'yan? Alam na natin ang sagot, sa mga balak manloob. 'Di ba ang Pilipinas, meron din tayong yaman, meron din tayong soberanya, wala bang may balak manakop niyan? Wala bang may balak umangkin niyan? Kaya nga tayo may 2016 arbitral kasi may umaangkin na 'Di ba? So anong gagawin natin? Hayaan lang natin silang angkinin, makipag-tok tayo habang winawater cannon tayo, paulit-ulit tayo nakikipag-tok. Yun na nga ginagawa natin Nakikipag-tok na nga lang tayo na nakikipag-tok habang winawater cannon tayo 'Di ba? Sabing ganon mga kapatid This was the first time that the Vice President has spoken about the ongoing maritime issues between China and the Philippines, even going so far as to recognize the 2016 Arbitral Tribunal victory that her father, former President Rodrigo Duterte, said before was just a piece of paper. Kaya ito si Vice President mukhang hindi niya alam kung anong nangyayari mga tol 'Di ba? Ito unang pagkakataon mga kapatid na tinalakay ni Vice President o nagsalita siya about sa nangyayaring maritime issues between China and Philippines. And even going so far na nakarating na siya at na-mention niya na o ni-recognize na niya mga kapatid itong 2016 Arbitral Tribunal victory na mismong tatay niya, former President Rodrigo Duterte, sinabing is just a piece of paper
that can be thrown away. Ngayon, sasabihan mo ang administrasyon na instead na tayo ay makipagkaibigan sa Amerika, 'di ba? O kumiling sa Amerika, i-push na lang natin. Sabi rito, advising it instead to force the recognition and the implementation of 2016 Arbitral Tribunal Award. Yung tatay mo nga sinabing piece of paper lang yan that can be thrown away. Hindi ako anti-VP mga kapatid, hindi ako anti-Duterte ha. Alam naman natin ang katotohanan pero malamang sa malamang mga kapatid, meron mga bugok pa rin bugok pa rin magagalit Alam naman natin ang katotohanan di ba? Na mismong ang dating Pangulong Duterte hindi niya nga na-i-push etong 2016 arbitral ruling na to We already won in the arbitral award, sabing ganon ni VP Sara. We already have an award from that case that we filed when using the UN Convention on the Law of the Sea, so yung UNCLOS. Nanalo na tayo dyan. Sabi ulit ni VP yan Sabi ni VP yan. We already won there. She said, adding that the whole world knows about the arbitral award. Alam natin, nanalo nga tayo dyan. At alam din natin na hindi yan kinikilala ng China. And even your father, the former president of the Philippines, na mahal ng sambayan ng Pilipino, wala rin nagawa. At sinabi niya nga na iyan ay isang piraso lang ng papel na pwedeng itapon sa basurahan. Diba? Hindi ba alam ng VP na alam ng Pilipinas na nanalo tayo at sinasabi niya pa yan? Alam natin na nanalo tayo. Yun nga iginigiit natin Every time na nagre-radio challenge tayo mga tol sa China, paulit-ulit nating sinasabi sa kanila yan Diba? Ayon sa UNCLOS, ayon sa 2016 Arbitral Award, wala kayong karapatan na mamalagi dito sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Alam ng gobyerno yan na nananalo tayo dyan, di ba? Eto pa, tuloy natin. Duterte took the stage, hindi naman stage yun upuan lang yun Duterte took the stage during the Free Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia, addressing her family supporters there. So wag na natin pag-usapan yung about dun sa Free Duterte. Dito lang tayo sa West Philippine Sea mga kapatid And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels, sabing ganon mga kapatid. And therefore, yun lang daw ang tanging bagay na dapat nating ginagawa. Kasi sabi rito, the only thing. And therefore, the only thing na tanging bagay na dapat nating ginagawa that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Sabi, puwersahin daw natin, force the recognition. Puwersahin nating iparecognize sa China at i-implement natin ang award na to, diplomatic channels. Alam niya ba sinasabi niya? Na hindi naman nakukuha sa diplomasya mga kapatid etong China. Di sana 2016 pa lang na-recognize na nila yan. International law nga hindi nila kinikilala. UNCLOS nga hindi nila ginagalang Pilipinas. Di ba Pilipinas? Ilang taon na mga kapatid ang nakakalipas? Ilang taon na? Magtasampung taon na mga tol. Sa July. Kasi kung di ako nagkakamali, July yan July 2016 lumabas. Etong arbitral award na yan. So sa July, 10 years na yan. Di ba? 10 years na 9 years na sa July mga tol, 2016 kasi. Tama, 9 years na sa July. Di sana mga kapatid noon pa lang. Best friend nga ni Xi Jinping si Duterte, hindi niya na-recognize etong arbitral ruling na to Biruin mo Duterte na mismo naglalapit niyan. Unang mga buwan pa lang ni dating Pangulong Duterte mga tol, ayon din sa kanyang mga bata, sa kanyang mga tauhan, dinala na daw ni Duterte mga kapatid etong 2016 arbitral ruling na yan sa China para ipakita sa China yan. Pero tanong, ni-recognize ba yan ng China?
Hindi. 6 na taong naupo si Duterte, may nagawa ba siya para i-recognize ng China etong arbitral ruling na to? Oh, 'di ba wala? Tapos ngayon magtatayo siya sa stage, sasabihin niya the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power. Sabing ganun. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power. Eh di ba ganun din ang ginawa ni Duterte dati? Kumiling siya sa isang foreign power. Saan? Sa China siya kumiling. Yung Amerika pinalayas niya. Estados Unidos pinalayas niya, pinagtabuyan niya, minura niya. Eh di ba ganun din ang ginawa ni Duterte? Magkaibang side nga lang to. Marcos, Amerika, Duterte, China, pareho lang naman silang kumiling at magpahanggang ngayon nga mga tol, alam naman natin di ba? Malapit pa rin sila diyan eh. Oh, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka naman kinalaman sa gitgitan. Wala nga tayong kinalaman sa gitgitan nila pero may kinalaman tayo sa ipinaglalaban natin, which is yung West Philippine Sea. At kailangan natin ng missile, kailangan natin ng assets, kailangan natin para yan sa deterrence. Yun ang paulit-ulit sinasabi mga kapatid ng ating mga eksperto pagdating sa mga ganito. Sabi nga ganyan ni Professor Renato De Castro mahalaga ang diplomasya pero walang magagawa yan kung hindi mo baback upan ng puwersa. Diba? No, diba? Hindi, walang magagawa yan kung hindi mo baback upan ng puwersa. Yung China nga mga kapatid, biruin mo. Anong gagawin nila sa nuclear arsenal nila? Bakit sila gumagawa ng mga nuclear missile? Saan nila gagamitin yan? Ay naku po. You should not be picking the side of a foreign power, letting the missile from the foreign power enter your country that you know its enemy is against. You don't have anything to do with their issue. She stressed, sabing ganon mga kapatid ni Vice President. Again, tuloy natin mga kapatid The Vice President was referring to the Typhoon missile launchers positioned by the United States in the Philippines. The launchers can fire multiple purpose missiles up to thousands of kilometers, something that China has warned against. Kasi nga against ang China doon sa missile launcher na Typhoon missile. But again mga kapatid, tanong, wala bang karapatan ang Pilipinas na maglagay ng kanyang mga depensa sa kanya mismong sariling bansa? Diba? Ito ba'y may kinalaman o ito ba'y may kinaibahan kung tayo'y bibili mismo ng sarili nating Typhoon missile? So sa madaling salita, wag tayong bumili ng Typhoon missile kasi made in US yan at galit ang China dyan. Yun din ba ang gustong iparating ng ating mahal na Vice President? Tuloy natin. That is not independent foreign policy. Iyong problema natin sa our problem in the West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflict, she said. Again mga kapatid, never nagsalita ang Pilipinas about sa problema ng Estados Unidos at China. Wala tayong pakialam doon sa problema nila, sa kanilang mga conflict, like for example sa kanilang trade war. Tayo nga mismo apektado tayo dun sa trade war na yun . Diba? Wala tayong problema dun mga tol. Wala tayong kinikilingan dyan sa problema nila. Ang ating main problem is yung ginagawa ng China na panghaharas sa ating mga barko. Like for example nitong nangyari, latest na pangyayari kung saan winaterkano ng China etong mga barko ng BIFAR na namimigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Sa loob ng 200 exclusive economic zone. Tanong, anong kinalaman ng America and China conflict doon? Para sa mga DDS, anong kinalaman ng China, America and conflict doon? Doon sa ginagawa ng China na pangwawater cannon sa Pilipinas, kahit na tayo ay nagsasagawa lang ng humanitarian mission. Nagsasagawa lang tayo ng kagandahang loob, 'di ba? Humanitarian mission, pagbibigay ng tulong sa ating mga maliliit na mangingisda, 'di ba? Binibigyan natin ng krudo ng ating gobyerno, binibigyan sila ng ayuda.
Anong kinalaman nun sa China and America conflict at ginagawa nilang i-water cannon, ipagtabo yan yung ating mga barko sa loob mismo ng ating 200 miles o 200 nautical miles exclusive economic zone. Diba? Tapos sasabihin ng VP, you have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Anong kinalaman nito? Yung bigger conflict na yan, doon sa ginawa ng China sa mga barko natin habang namimigay ng ayuda sa mga maliliit na mangingisda. Pakisagot sa mga DDS. The official added that the Philippines should instead be friends with both the United States and China as well as with their countries like Australia. Friends pa rin naman tayo with China. Diba? Dami nga sasakyan nilang pumapasok dito mga tol. Kita nyo, naglipa na rito mga BYD. Diba? Yung mga China-made cars, andi rito. Sila pa rin naman number 1 trade partners natin mga tol. Bumili ka sa TikTok, bumili ka sa Shopee, sa Lazada. Diba? Puro mga made in China yon, galing sa mainland China. Diba? Hindi pa rin naman nagbabago Diba? Hindi pa nagbabago ang ano natin. Pakarami pa ring Chinese dito mga tol sa Pilipinas. Di naman natin sila pinagtatabuyan. Sinusuportahan pa nga natin negosyo nila Diba? Paborito kong puntahang mall, SM. O sino ba may-ari nun? Diba? Ngayon, sinasabi niya rito, so I do not understand. Paano mo nga naman kasi maa-understand? Buti pa yung mga ordinaryong Pilipino naiintindihan Si VP Sara hindi niya naiintindihan So I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat yan kaibigan mo lahat, wag kang kumampi. You should be friends with everyone, do not take sides. She told her supporters, sabing ganon. So syempre palakpakan yung mga DDS bigyan kita ng sample scenario. Kung ikaw ay DDS, bigyan kita sample scenario. Tatlo kayong magkakaibigan. Tatlo kayong magkakaibigan. Sabihin natin Pilipinas, China, Amerika. Tatlo kayong magkakaibigan. Yung dalawa nag-aaway. Ikaw friend mo sila pareho. 'Di ba? Ngayon etong isang kaibigan mo, dahil kaibigan mo pa rin yung isang friend nyo at kaaway ka na rin niya. Inaagawan ka niya ng gamit. Inaagawan ka niya ng mga property mo. Diba? Sa mismong bakuran mo, pinagtatabuyan ka nitong kaibigan mo. Pero kaibigan mo pa rin siyang ituring. Habang yung isang kaibigan ninyo na kaaway niya, pinagtatanggol ka. Oy, wag mong anuhin yan. Diba? Tayong dalawa mag-aaway, wag mong idama yan, maliit lang yan. Diba? Wag mo siyang agawan ng property niya. Tapos ikaw tinutulungan ka ng kaibigan mo, eto gawin mo. Bantayan mo na maigi yung property mo. O sige, eto bibigyan kita ng mga guard. Bibigyan kita ng electric fence. Pagagawa natin yung bakod mo ng electric fence para hindi mapasok ng kaibigan nating nagwawala. Ang tanong mga kapatid, doon sa senaryong yun, nakatulad ng inihahambing ko rito sa China, Amerika at saka sa Pilipinas. 'Di ba? Tayo ba ay kumikiling sa isang sides lang? Ewan ko na lang kung sinong mapapaniwala mga kapatid pero kasi nakikita naman natin ang sitwasyon The Vice President further questions what the Philippines will do with the missile launchers and who does it intend to use those missiles against. Tanong mo rin yan. The Vice President further questions what the Philippines will do with the missile launchers and who does it intend to use those missiles against. Di itanong mo rin yan dito sa China. Anong gagawin ng China doon sa kanyang mga barkong pandigma? Anong gagawin ng China doon sa kanilang mga missile? Anong gagawin ng China doon sa kanilang nuclear? At saan nila gagamitin yan? At kanino nila gagamitin yun? Ganon din, itanong niya rin sa Taiwan, itanong niya sa Japan, itanong niya sa Singapore, itanong niya sa Malaysia, sa Vietnam. Kasi yung mga bansang yun, mga tol, meron ding mga ganyang klaseng missile. At bumibili sila ng missile para protektahan ng kanilang mga bansa. Meron nga sila mga submarine, tayo wala tayong submarine 'Di ba? During the Duterte administration, her father broke away from being the United States ally. O kita mo? During the Duterte administrations,
Her father broke away from being the United States ally and instead forged closer ties with China. Uy! Uy! VP Sara oh. VP Sara oh. Balikan natin itong sinabi mo. So I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat yan kaibigan mo lahat, wag kang kumampi. Oh, dapat sinabi mo yan sa tatay mo. 'Di ba? Ayan oh. During the Duterte administration, her father broke away from being the United States ally. So ang tatay niya ay humiwalay sa Amerika at nakipagtropa, nakipag-tie up sa China. Akala ko ba dapat hindi kumakampi? Even going so far as to malign the 2016 arbitral award that invalidated China's sweeping claims in the region. Ay nako po. The Marcos administration, however, took a hardline stance against China, bringing the arbitral award to the forefront of the conversations again and filing numerous diplomatic protests against Beijing's actions in the West Philippine Sea. Kita niyan? And filing numerous diplomatic protests against Beijing's actions in the West Philippine Sea. Yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino nga nakukulangan na eh. Diba? Nakukulangan na sila mga kapatid to the point na nilalait na nga nila yung ating mga military at sinasabing mga duwag, PCG, mga duwag, ayaw pumalag sa China. Kasi ang gusto ng gobyerno mga tol, makipag-usap, makipagdiplomasya lang. Diba? Hindi porket may missile tayo dyan, gagamitin na agad natin yan. Yan ay magagamit lang if ever mga kapatid na tayo'y salakayin. Katulad na lang halimbawa mga tol ng shotgun ng guard sa isang mall, sa isang establishment. Hindi niya gagamitin yan mga tol sa kung sino man o kahina-hinalang mukha, bigla na lang niya papuputukan. Hindi ganun yun. Gagamitin niya lang yun kapag sinalakay sila ng mga masasamang loob. So mga DDS, pakisabi na lang kay VP Sara, yung missile ng Pilipinas, hindi yan gagamitin sa China. Yan ay gagamitin lang pandepensa. Katulad na lamang ng mga ordinaryong pulis na porket ba nakakita ng kahina-hinalang muka, papuputo ka na agad? Hindi. 'Di ba? Yan ay gagamitin lang in case of emergency o in case na kailangan na talagang gamitin bilang bandepensa. It forged deeper relations with the US, allowing for the expansions of the Balikatan exercises and raising the possibility of purchasing the Typhoon missile system from Washington. Marami na tayong naibigay na komentaryo about dito sa issue na to mga kapatid. So kayo din ay malayang magbigay ng inyong komento, ng iyong reaksyon about dito sa issue na to. About dito sa sinasabi ng ating mahal na Vice President mga kapatid. Pwede kayo magbigay ng komento. Alright, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.